Matapos ang pagsabog, desperadong sumigaw ng pangalan ni Henkel sina Patrick at Ronyan. May nakita si Ronyan na ikinagulat niya. Si Jordan Valtermin ay buhay pa at nakakakilos. Sugatan at humahakbang ng patagilid, sinubukan ni Valtermin na tumakas. Sumugod si Ronyan ng buong bilis at sumigaw, "Saan ka pupunta sa tingin mo? Tumigil ka." Hinarang siya ng pormasayo ng yelo ni Juan Douglas. Itinaas ni Juan ang isang pader ng yelo upang makatakas si Valtermin at bamulong, "Jordan, mukha kang kaawa-awa." Salamat sa kanyang teknik, nakaalis si Valtermin at si Ronyan ay sumabog sa galit. Sa sandaling iyon, bumalik si Logan. Sumigaw si Ronyan, tumakas si Jordan Valtermin. "Iipunin ko ang mga kabalyero at hahabulin siya agad." Sumagot si Logan, "Hindi na kailangan iyan, Ronyan." Hindi maintindihan ni Ronyan kung bakit. Bigla, sinabi ni Logan, "Ako mismo ang hahabol sa kanya." Ngunit bago iyon, "Kumusta si Sir Henkel?" Nang marinig iyon, natahimik si Ronyan. Nakahiga si Henkel sa lupa malapit kay Sir Clayton, si Patrick ay nakaluhod sa tabi niya. Malubha siyang nasugatan, may sugat sa balikat at dibdib mula kay Valtermin, at ang kanyang mukha ay napaso ng pagsabog. Dumating sina Ronyan at Logan, at silang dalawa ay nagulat ang mukha. Sabi ni Logan, "Anong nangyari rito? Ano sa mundo ang nangyari rito?" Sa isang basag na boses, sumagot ang kanyang ama, "Hindi ko rin alam." Nanginginig siya habang hawak ang kanyang tapat na kabalyero. Nagtataka kung bakit biglang sumugod si Henkel. Nagmatsyag si Sir Clayton, pagkatapos ay nagpaliwanag, "Noong labanan, humiling si Sir Henkel." Mukhang naguguluhan si Patrick. Nagpatuloy si Sir Clayton, sinabi niya na sa sandaling magbigay siya ng Senador Yas. "Kahit sa isang sandali lang, kailangan naming pigilan si Duke Valtermin ng buong lakas. Pagkatapos ay siya mismo ang gagamit ng bomb arrow." Sabi ni Logan, "Ngunit kung pinaputukan niya iyon sa ganoong kalapit na distansya ay siya ay." Ngunit umubo si Henkel at gumalaw, na ikinagulat ni na Logan at ng kanyang ama. Nagutos si Patrick, dalhin agad ang pinakamataas na uri ng potion. Pinigilan siya ni Logan, "Teka, gamitin mo ito sa halip," at inilabas ang bracelets ng regeneration na ibinigay sa kanya ng hari. Sabi ni Logan, "Kung gagamitin natin ito, baka mailigtas pa natin ang kanang braso niya." Inangat ni Henkel ang isang kamay, tinamaan ang bracelet na hawak ni Logan, at mahinang sinabi, "Dito nagtatapos ang laban ko, ngunit ang laban ng McLean ay hindi pa tapos." Nagpumilit si Logan, ngunit tumanggi si Henkel at sumagot, "Kunin mo ito, at buksan mo ang hinaharap ng McLean." Sumuko si Logan. Kinuha ang kamay nito at nangako, "Sisiguraduhin ko iyan. Kaya't pakiusap, kailangan mong manatiling buhay, Commander." Tumango si Henkel at sumagot ng, "Oo." May determinasyon, umalis si Logan upang tapusin ang kanyang misyon. Dumating ang isang sundalo na may dalang potion. Humingi ng tawad si Henkel kay Patrick, "Patawad, kumilos akong mag-isa muli." Ibinigay ni Patrick ang potion at sumagot, "Tumahimik ka at magpahinga na. Hindi ako magpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito." Nagsimulang habulin ni Logan si Valtermin papunta sa direksyon ng mga prinsipe. Bigla may tumawag kay Logan at napalingon siya, si Victor iyon. Tanong ni Victor, "Hahabulin mo ba si Valtermin?" Sabi niya, "Hayaan mo akong sumama sayo." Sumagot si Logan, "Hindi, manatili ka rito." Nakatakas ang isa sa mga pinuno ng kalaban. Magiging balisa si Juan. Upang mabilis na makuha ang kalamangan, aatake sila ng mas agresibo. Baka si Douglas na defensive ang pumunta sa front line. Samantala, balisa si Juan, tinatanong si Wiccan na sabihin kung saan nagpunta si Jordan, ngunit hindi ito nakita ni Wiccan. Habang pinipilit ni na Luther at ng kanyang mga tauhan ang pagsalakay sa kuta. Para sa kadahilanang iyon, sinabi ni Logan kay Victor, "Ikaw, si Ronyan at si Eileen, anuman ang mangyari, manatili sa pader." Sumagot si Victor, naiintindihan niya. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Ngunit paano mo balak habulin si Valtermin?" Sabi ni Logan, "May hula ako." Habang nag-iisip, sa sitwasyong ito, isa lang ang lugar na pupuntahan niya. "Kahit na mali ako," dagdag niya, "hindi ito lugar kung saan tayo matatalo." Inilagay ang isang kamay sa balikat ni Victor, sinabi niya, "Kung gayon, ipapaubaya ko na sa iyo." Sumagot si Victor ng may determinasyon, "Maghihintay kami."
Tumakbo si Logan para habulin si Valtermin, nag-iisip ng may isang maliit at masayang ngiti. Ang batang iyon, akala ko hinding-hindi niya iiwan ang tabi ni Victoria. Malaki na ang pinagbago niya. Pagkatapos ay naaalala ni Logan ang pangako na, maghihintay kami, at tumigas ang kanyang ekspresyon. Bumigat lang ang pasanin ko. Nangatwiran siya, kung ako si Jordan Valtermin, saan ako pupunta? Ang takbo ng digmaan ay hindi nangyayari tulad ng inaasahan, at hindi mapagkakatiwalaan ang mga kaalyado. Lumapag sa isang siksik na kakahuyan, nag-isip siya. Ang Southern Forest ang kuta ng First Prince faction, tama. Bukod pa riyan, humaharap sila sa hindi inaasahang pinsala. Napansin niya ang dugo sa lupa, at naghinuha, gugustuhin niya ang isang ligtas na tagumpay sa lalong madaling panahon. Habang ini-inspeksyon niya ang dugo, meron siyang nakita na kinagulat niya. Isang ulo ang bumaba malapit, at may casual na nagsabi, maaari mo ba itong pulutin para sa akin? Ang tono nila ay ikinatakot niya. Idinagdag ng tao, ito ay regalo para sa isang malapit na kaibigan. Nahulog ko. Ang putol na ulo ay mukhang ang unang prinsipe. Tinapos ni Logan ang kanyang iniisip, at ang paraan upang manalo, ikaw ang nakakaalam ng pinakamahusay. Si Jordan Valtermin iyon. Nakaligtas siya sa isang palaso na nakabaon sa kanyang ulo, at sa pagsabog, bagaman kalahati ng kanyang mukha ay napaso. Tumawa si Valtermin, alam kong pupunta ka rito. Mukhang hindi ka naiiba sa iba. Ngumiti si Logan, sinabi congratulations. Ang leeg na hindi mo maputol, kahit pagkatapos magpadala ng isang assassin. Sa wakas ay pinutol mo ito sa iyong sarili. Gamit ang sarili mong mga kamay. Ang ulo ng prinsipe ay kumikinang sa refleksyon sa espada ni Valtermin. Nagpatuloy si Logan, kilala ko ang isang bihasang assassin. Ipakikilala ko ba siya sa iyo? Minsan niyang pinatay ang border count ng Second Prince faction. Nagulat, sinabi ni Valtermin, ikaw pala iyon. Ibinunyag niya ang kanyang mga ngipin at tumawa tulad ng isang baliw. Tuwang-tuwa, hindi si Juan, ikaw pala. Tanong ni Logan, tiyak na hindi mo alam. Sumagot si Valtermin, hindi. Mayroon akong mga hinala sa kaibuturan. Ngunit sa halip na pagdudahan ang McLean, na isa ng kaaway ng publiko, hindi ba mas mahusay na gamitin ito bilang dahilan upang durugan si Juan? Naisip ni Logan, kaya sinadya mong pukawin ang hukbo ng unang prinsipe na maglaban. Ahas na bastard. Nanunuya si Valtermin, ikaw at si Juan ay mayroon talagang nakakapagod na koneksyon, ngunit dito na iyon nagtatapos, at sinipa ang ulo ng unang prinsipe. Si Logan, seryoso, ay sinabi, kung gayon bakit hindi mo ihatid ang regalo mismo at ayusin ang mga bagay-bagay ng minsan at para sa lahat. Tila iyan ang pinakamahusay na landas para sa kaharian na ito. Tumawa si Valtermin, para sa kaharian. Hindi ka mukhang makabayan, nakakagulat iyan. Gustong-gusto kong makita ang mukha ni Juan kapag natanggap niya iyon, gayunpaman. Malupit ang kapalaran. Naglalagay ito ng mga bagong balakid sa bawat hakbang na ginagawa ko pataas. Umusad si Logan sa posisyon ng pakikipaglaban at, na may kakaibang masayang tingin. Sumagot, pareho lang tayo sa bagay na iyan. Nagtitigan ang dalawa at handa na sa labanan. Inilabas ni Valtermin ang kanyang mga ngipin sa galit at sumugod, maglaho ka na bata. Sumugod si Logan na may nagliliyab na dilaw na aura at sila ay nagbanggaan. Nagtagpo ang kanilang mga espada at naglabas ng shockwave. Parehong determinado na tapusin ito ng minsan at para sa lahat. Nagpapatuloy ang labanan, ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Logan vs. Valtermin. Magkaharap, walang kaalyado, walang pag-urong. Isa lamang sa kanila ang makakakita ng bukang liwayway. Huwag palampasin ang susunod na kabanata.